gumamit kinagabihan or kagabi or yesterday, yan yung nagiging effect niya ngayon, sleepiness and tiredness. So it's either withdrawal or kasi kung withdrawal, alam natin na 'di ba meron siyang issue doon sa diverticulitis. So baka ipinagbawal sa kanya ng doktor na huwag ka munang gumanon. So ang magiging labas niyan is withdrawal. Mahirap 'yun 'pag withdrawal. Ayon nga dito sa ating, article dito, ayan, yung ano, 'to, the culprit behind feelings of tiredness is cocaine withdrawal. So maaari 'no, na merong withdrawal na nangyayari dito, when cocaine use is stopped or ceases, matindi, matindi ang exhaustion na mangyayari diyan. So meron talaga, although energizing ang feeling mo 'pag ikaw ay naka-take nito, 'pag ikaw ay nag-withdraw, opposite ang effect niyan. So ang magiging labas niyan, ano na, fatigue, tiredness, the result. Halimbawa, kahapon high na high ka, tapos nag-subside na yung substance sa'yo, ang magiging effect niya talaga niyan is magiging ano ka na, sobrang pagod. Sobrang pagod, inaantok, which yun ang nakikita natin or makikita natin dito. Tignan natin na. President of the Republic of Korea. 네, 이상으로 MOU 교환식을 마치겠습니다. 이제 필리핀 대통령님의 언론 발표 말씀을 듣겠습니다. 그리고 이어서 이재명 대통령님의 언론 발표 말씀을 청해 듣겠습니다. His Excellency President Lee Jae-myung, President of the Republic of Korea, esteemed ministers and officials of the Philippines and the Republic of Korea, distinguished guests, members of the media, ladies and gentlemen. So after niya magsalita, ita-translate kasi yan. Habang nagsasalita siya, hindi mo makikita yung inaantok siya or yung mata niya. Pero kapag nakatigil na siya, makikita niyo talaga. It is my manifest yung distinct honor to welcome His Excellency Lee Jae-myung, the President of the Republic of Korea, to Malacanang Palace today. Translate? Yan. Now, translate. Korea to Malacanang Palace today. pansinin niyo yung mata. 네, 존경하는 이재명 대통령님 그리고 대한민국 필리핀 대표단 여러분, 기자단 여러분, 신사숙녀 여러분, 오늘 말라카냐궁에서 이재명 대한민국 대통령님을 환영할 수 있어 매우 큰 영광입니다. It is ngayon, magaling ang cameraman nila. Magaling kasi napansin siguro nila, syempre live to, 'di ba? Napansin nila na teka, parang may something. So inangguluhan na nung cameraman, inilayo na o kaya sa likod niya banda para hindi makita yung kanyang mata. But yung very first na translation, ito yung pinaka-first na sinabi niya and then translated. Makita nyo talaga, i-rewind ko ulit kita ninyo. 네, 존경하는 이재명 대통령님 그리고 Wait, i-zoom pa natin na. Yan. Para makita ninyo. Okay, play. 대한민국 필리핀 대표단 여러분, 기자단 여러분, 신사숙녀 여러분, 오늘 말라카냐궁에서 이재명 대한민국 대통령님을 환영할 수 있어 매우 큰 영광입니다. It is Okay. So, tignan natin yung mga sumunod. Inangguluhan na eh. the first time that President that he has in Gyeongju of 이재명 대통령님께서는 last October 2025. 네, 이재명 대통령님께서는 취임 이후 필리핀을 처음으로 wala, hindi na finokus sa kanya. 방문하셨으며 저는 제 국빈 방문 tingnan natin. 초청을 수락해 주신 데에 대해 감사의 말씀을 드립니다. 오늘의 만남은 2025년 경주에서의 에이펙 정상회의 계기 정상회담 이후로 두 번째의 만남의 장입니다. President Lee's visit marks an important milestone in our bilateral relations with the Republic of Korea. On this very day,
we commemorate the 77th by moments of deployment of the Philippines. Ayan, itatranslate 네, 오늘 이재명 대통령님의 방문은 한국과 필리핀 양 Ang galing, inangguluhan na. Ay, hinaan natin. Sige, wag na. 국 관계에서의 매우 중요한 Ayan nilayuan na. 역사적 순간을 기록하고 있습니다. 바로 오늘이 양국이 외교 관계를 수립한 지 77주년이 되는 기념일이기 때문입니다. tignan nyo, ang gulo, malayo na. 양국 관계는 그간 연대의 순간들로 함께해 왔습니다. 1950년 Oy, 필리핀이 gusto namin makita. Naantok mong 한국의 지원군을 파병하기로 결정함으로써 저희의 Baka matumba to. 관계가 시작되었고 이는 필리핀의 첫 번째 해외 군대 파병 결정이었습니다. Magaling ang cameraman. Our decades of cordial and productive relations, which we elevated to a strategic partnership in So, 2000. throughout nito, inangguluhan na kasi nung cameraman. Kasi yan tatlo Isa sa side, tapos isa sa harap. So, medyo inangguluhan nila yan. Pero makikita natin dito sa last part. Dito nga Tingnan natin. Fourth, on the occasion of my state visit, we look forward to increased exchanges and Nung si South Korean President na ang nagsasalita, nakita nyo ang anggulo. deepened friendships. 지난해 135만 명의 한국인이 필리핀 So dati, kanina yung camera nakatutok from here, naka-project doon sa kanya, nakita natin talaga na yung nahuhulog yung mata niya, ganyan. Pero bakit ngayon same na direction ng kanyang tingin? Bakit hindi dito yung camera, yung cameraman, di ba? Dito sa may harap. Magaling kang kupal ka. 필리핀을 방문했습니다. So hindi natin 필리핀을 makita. Pero, 가장 많이 찾은 pero dito sa 외국인이 last 바로 part, 한국인들입니다. Between the main agenda of ASEAN set by the chair, which are peace natin and dito security. sa last 보다 part. 마르코스 때 적극적으로 지지해 주신 데 대해서 감사의 말씀을 드립니다. 오늘 회담을 계기로 양국 간의 우정과 협력이 더욱 깊어지고 양국이 In the international situation, including the Middle East. We hope that peace and stability in the Middle East may be Oy, restored Gibo. Busy ka sa cellphone mo at an early date. Sige po. And above Ayun busy sa cellphone niya. all, I would like to thank Ayan, cellphone. Ano yan, Gibo? Ano yan? Tingnan natin ko. Anong ginagawa mo? Nagchat-chat ka ba? Nanonood? Walang yaoy. Pati si Recto, mga panay busy kayo sa cellphone Ang bastos nyo, nagsasalita yung presidente ng South Korea. You're so bastos. Mean, man. Prime President Marcos for providing strong support for my government's Ito, nakita. Hulog na hulog ko. Huli! Hulog! Tingnan mo. efforts to resume dialogue for peace and stability on Matulog ka na lang. the Korean Peninsula. I sincerely hope that today's meeting will serve as an tulog. Sleep na. opportunity to further deepen friendship and cooperation so that our two countries may continue Ayan, so yan lang naman ang observation ko dyan, napansin natin. Meron din manifestation talaga yan ng either withdrawal or yung coming down ng substance after use. Use maybe the last night, parang ganun. Kaya makita natin kahit yung asawa niya, tignan niyo yung mata niya. Wait, saan ba yan? Look at the eyes. Oh, look at the eyes. Oh, look at the eyes. Sabi niyo, hindi, Joe, lasing yan. Parehas. Walang iya. First lady, mga ganyan. First lady, presidente, tas ganyan yung nakikita natin. It's not good. Hindi magandang tignan. Lagi sila, Sara, ganito, lustay. Ayan, baliw na yan si Sara. Ganon sila, pero tingnan nyo naman yung idolo ninyo. So anyway, dito kasi nabanggit yung yung Pilipinas, yung Filipino. And ang one thing na
absorb ko dito, ang China talaga, hindi talaga sila yung mangungunang gigera sa'yo. Ang pinaka-last na resort nila is peace, not war. And that is something that we are very thankful kasi ang kapitbahay natin ay China. Paano kaya kung ang kapitbahay natin ay kagaya nung, let's say, Israel? Okay? Israel na kung saan alay niya yung mga Dubai, Abu Dhabi, ano yun? Oman, mga ganun. Yung mga kapitbahay niya, alay niya. Kung saan merong mga US bases. Ngayon, nung binomba at pinatay nila si Khamenei or Khamenei ng Iran, anong ginawa ng Iran? Naghiganti sila. So, ibig sabihin, paano pag yung China ay parang Israel na mangungunang manggera? So, mangyayari niyan pag inunang girahin ng China ang mga bases ng Amerika, like for example sa Taiwan or inunahan nila yung Taiwan, ang mangyayari dyan is magre-retaliate yung Amerika. So pag mag-retaliate yung Amerika, mag-retaliate din ng China, madadamay tayo. So what I'm trying to point out here is mabuti na lang yung kapitbahay natin, hindi siya pala away. Like for example, Russia, Ukraine, kaya nangyari yan. Inatake ng Russia ang Ukraine for fear na sasali ang Ukraine sa NATO. So Ukraine naman nag-retaliate. So retaliate, balikan. Although Russia, China ay magkakampi, ang pinagkaiba ng China sa Russia, ang China hindi talaga sila palaaway. So safe pa rin tayo. Ito yung explanation kasi niyan. I-explain dito ni Professor Gao kung bakit ang ginagamit nila sa atin ay water cannon. Okay? Water cannon. So with that tension, pasalamat pa rin tayo dahil water cannon ang ginagamit nila. Panoorin natin kung bakit tayo kailangan very thankful. For example, the current situation in Iran, a sign of weakness abroad, which many in the West and Japan treated as a sign of weakness. So when do you think China would eventually exercise its military power abroad to solve international issues? For example, the current situation in Iran. First of all, Grabe, in Iran. in a philosophical sense of the word, China throughout the ages never want to use war as the preferred way of solving country-to-country or state-to-state questions. War should always be treated as a last resort. Last resort. Pero, yung US, ang kanilang first resort ay war. Ganun ang ginagawa nila. Kaya nga the country that has most wars initiated is United States. Tapos sasabihin ninyo ang mananakop ay yung China. I mean, ano to, simpleng logic lang. Kasi syempre sasabihin nila, maka-China ka. This is just a mere comparison between the two powerful countries. Kung titignan ninyo, kanino ba tayo dapat yung mas matimbang? Pwede naman dalawa sila, pero kanino ba tayo dapat mas matimbang na makinig? Unang-una, business-wise, China. Peace and order-wise, China. In contrast with America, nakita ninyo, ano ang pangako ni ni Trump? Ano yung pangako ni Trump nung bago siya naging presidente? I will prevent and very easily I will prevent and very easily World War III, very easily. Before I even arrive at the Oval Office, I will have the disastrous war between Russia and Ukraine settled. It will be settled quickly.
Listen. I will get the problem solved, and I will get it solved in rapid order, and it will take me no longer than one day. I know Wow. exactly what to say to each of them. I got along very well with them. I will. Di ba budol yun? Kabaliktaran ng kanyang ginagawa ngayon na siya pa talaga naglulunsad ng mga digmaan. Will end in one day. I have a very good friend with Russia and Ukraine. Wow! Tapos nung siya naging presidente, una Israel. Israel-Gaza. Ngayon, Israel-Iran na. Nakita ninyo? Tapos yung inumpisahan ni Biden na Russia-Ukraine war, ano na ngayon? Iniwanan nila yung Ukraine. So kung kayong mamimili, kanino kayo dapat mas matimbang na dapat yung weapons ba o kalakaran o business? Ito, Filipino mention dito. In China, we always say nothing is more important than war and worship rites, the rituals, etc. So war should always be very, very carefully thought about and should always be the last resort rather than the first resort. Because if war breaks out, you're talking about loss of life, destruction of property. And once you launch a war, you never know whether eventually you will win the war or lose the war. So I think philosophically speaking, China always looks at war as the last resort. And if possible, we want to avoid war. We want to bypass war. We want to use peaceful means to resolve problems. And we want to emphasize win-win possibilities rather than looking at anything or everything as a zero-sum game. Therefore, the fact that China does not want to use war to solve problems doesn't mean China is weak. As a matter of fact, if you look at the conflicts between China and India, the two countries decided not to use military weapons. So we use fists, for example, sticks, for example. Fist and sticks ang ginagamit nila. Pero masabi bang weak ang India at ang China? Hindi. Hindi rin manduhan or mahawakan ng US ang India. Kasi ang India, alam na nila kung ano yung ginagawa nila ngayon. Nakita nyo naman, yung missile ba yun na first launch by India? India ba yun? O India. Galing sa China. So, although meron silang border conflicts, mas pinipili pa rin nila, dalawang malaking bansa yan mas pinipili pa rin nila na avoid the war. And that is true. It's not scam. It's not budol. Kaya nung sinabi ni Trump na he will end war in one day. Okay? It doesn't mean that either China or India don't have heavier dosage hardcore weapons. And then in China-Filipino clashes, we use water cannons, etc. It doesn't mean China does not have very strong, powerful naval powers to defeat the Filipinos. No, we do have, but we do not want to use them. We want to use more peaceful ways to solve the problem. We want to emphasize to the Filipinos that if you look at the American-Spanish Treaty of 1898, you should come to your own conclusion, which is in your best interest. Is that right? So Very well explained. In just one sentence or phrase, anong ibig niyang sabihin dyan? Yung mga nangyayaring water cannon, ang ginawa ng West or ng mga liberals, talagang winepones nila as threat. Kumbaga, pre-phase to war. Pero ang mindset, ang character ng China, kaya namin ginagamit yung water cannon is for us it's a better way na para drive you away. Kasi kung ibang ibang bansa kagaya nung nagkaroon ng clash ang China at ng Vietnam, 'di ba? Medyo brutal Talagang force pero they have learned their lesson, their better way to resolve issues. So hindi na ngayon ganun. Na at the same time may conflict sila sa South China Sea pero at the same time they're having
bilateral trade, business and industries. I mean, both countries ay makikinabang. So yun dapat ang ano natin yan. Kaya nga nakita natin, di ba, even in the midst of tension, tumulong pa rin ang Coast Guard ng China para i-save yung, ilan ba yun, 17 Filipino crews, mga mandaragat natin na nakalayag diyan na nalagay sa alangan yung kanilang buhay, andyan yung China Coast Guard. You could imagine ang tumulong pa sa atin yung inaakusahan natin, nila pala kasi hindi tayo kasama doon, na brutal na ano pa nila yung kanilang description sa China. Parang barbaric, yan paulit-ulit na sinasabi yan ni Tariela barbaric, nakasave ka ng lives, barbaric. You could imagine in the midst of crisis, kailangan mo yung tulong ng sarili mong gobyerno, wala yung Philippine Coast Guard. Tapos nung nakatulong, instead na magpasalamat, nagngangawa-ngawa pa sila. So there should be a balance of between the two countries, Philippines and China. As I can see, I mean, sincere naman na sinasabi ito ng China sa atin na tayo ay magkapitbahay. In case of pangangailangan, like nung panahon ng COVID, sino ba ang unang tumulong sa atin? Hindi ho ba China? Bakit? Kapitbahay natin, ang lapit. Nasaan yung Amerika? Yung lang, kumbaga sa simpleng example, no? Yung nanay mo yun lang ipakain sana sa anak niya, ibinigay pa sa kapitbahay niya. Ganun ang ginawa ng China. Yung mga face mask at vaccines kung saan unahin dapat niya yung kanyang mamamayan na ibinigay pa sa atin. Ganun ang ganun ang sincere. Sabi nila mananakop daw yung China. Bakit hindi nila sinasakop hanggang ngayon yung Taiwan? Sabi nila, Joe, antayin mo, malapit na. Hindi ganun. Hindi ganun ang kanilang kaugalian. I think going forward, whether China will be much stronger, more powerful than it is now, I believe China will never use war as the top choice. But then wouldn't that require the rest of the world to have the same outlook? Like, is China trying to pull the world more into a more peaceful kind of function where people don't turn to war? Because a lot of people would say at the moment the United States still uses weapons, and I mean, they just kidnapped the leader of Venezuela. And a lot of Chinese even felt like China should do something. Now, I believe it's not a good idea. I agree with you. But a lot of people, including Chinese, think China should do more. At the moment, is being peaceful enough? Well, being peaceful will be very important. However, if you are peaceful based on a very weak situation, like, for example, Venezuela, or even like Iran today, then you need to be prepared to probably suffer the brutal force from the United States or from Israel, for example. So, pag peaceful ka daw, na parang weak ka daw, humanda-handa ka sa brutal force ng Amerika at Israel. At yun na nga nangyari, kinidnap nila yung presidente ng ibang bansa, binomba nila yung leader, pinatay yung leader ng ibang bansa, and thinking na they are the police of the world. I think the key issue you need to face is how you really look at issues involving war versus peace. And I hope you will always look for peace rather than using war. Ano bang point niya dito? I mean, tignan kasi natin kasi may mga nagsasabi din na, bakit kinakampihan mo yung terorista na leader ng Iran? Hindi natin kinakampihan kasi you have to balance the things. You have to balance kung ano ba yung mas nararapat, ano ba yung mas matimbang dito. Kapag ba binomba at pinatay ko ang teroristang leader ng Iran, according sa kanila,
ay hindi ba sila maghihiganti? Kung maghihiganti sila, hindi kaya nila bombahin yung mga military bases natin diyan sa mga karatig bansa ng Israel? I mean, you have a lot of things to think about and consider. Kapag ba binomba natin, pinatay ang teroristang leader ng Iran, matatahimik na ba ang bansa na ito? Magkakaroon ba sila ng peace? Kasi for all we know, no, history tells us all of those countries that were invaded by the Americans. Ang tanungin natin, naging peaceful na ba sila? Kasi after na girahin mo sila, patayin mo yung leader nila, ang mangyayari diyan kung hindi mo rin aalagaan sila, magkakaroon ng power crisis diyan, mag-aagawan yan sila, hindi rin matahimik yung bansa na yan. Kasi ang ginagawa ng Amerika, girahin nila, matapos nilang kunin ang aalis sila, iiwanan ka nila. Pinaka-recent na iniwan ng Amerika is yung Ukraine. Nganga sila ngayon. Yung Syria noon, iniwan din nila. I mean, Afghanistan, iniwan nila, nakita nyo. So, nung iniwan nila yung Afghanistan, ang daming mga naiwan doon na mga remnants ng mga kumampi sa Amerika. So, syempre yung mga naiwan doon na mga Taliban, pinagdiskitahan, pinaghahanap nila doon at pinapatay nila. So, anong ginawa ng Amerika? Iniwan nila sa ere. That's the reason why na ang ipinangako ng Amerika na, kampi tayo para pag dalhin ka namin sa Amerika. Pero hindi nila tinupad yun. Bagkus ang ginawa ng Amerika, pinagdadala nila sa mga ibang bansa, ibang ally na bansa, kagaya sa Pilipinas. Maalala ninyo na ilan? 3,000 ba o 300 o 1,000? Ilan ba yun? Ba't mo dadalhin yung mga Afghan people na yan sa bansa natin? Hindi naman tayo nakipagdigmaan. Damay tayo. Kaya ito yung sinasabi natin. Kagaya yung sinabi ni ka Romy Diaz or Erwin Kiar doon sa interview ni kay Makagago. Pag nadikit ka kay Norman Mangusin, mamalasin talaga ang buhay mo. So in same example, pag dumikit ka talaga sa Amerika, mamalasin ka talaga. In a way na malapit ka sa gulo ba? Kasi yung taong katabi mo, manggugulo. So, pag yung katabi mong manggugulo, naresbakan nung ginulo nila, syempre yung katabi mo ay ikaw nakatabi mo lang siya, damay ka. I mean, that's simple logic that explains all. Secondly, you need to really build up your own strength. Now, having enough strength doesn't mean you need to use war as your preferred methodology. Having enough strength, as China does, gives us more luxury of demanding peace. Because I think the United States already realized that they will never win a conventional war. The United States military, since the end of the Korean War in the early 1950s, already say the United States never wants to find itself in another ground battle against China because they know the Chinese soldiers will be very ferocious and we will never tolerate a defeat at the hands of our enemies. Totoo yan. Kung napanood ninyo yung mga clan wars, mga dynasty ng China, grabe. Wala talagang no retreat, no surrender hanggang kamatayan yan. Pero I mean, those are historical, ganun ang China. And I think ngayon kasi parang they matured enough na hindi po pwede yung ganun. I mean, kung nagkaroon ng war ang China before, it's within China, within the dynasties. Pero not to the point na meron silang kinreate na war against another or outside country. That's the difference kasi. Pero makita nyo talaga, grabe, brutal yung
clan dynasty wars ng China. I think ever since the victory parade on September the 3rd, 2025, the American decision makers probably also came to the conclusion they do not want to have a naval war against China because China's shipbuilding capacity is now more than 260 times than the American shipbuilding capacity. And they also do not want to have an air war against China. Why? Because many of the so-called phantom warplanes or bombers of the United States can be seen through thoroughly by the Chinese radar because the Chinese radar is the most sophisticated in the world. They can detect any plane from their takeoff until their landing. And for the B-2 bombers or whatever, they claim to be stealthy or they cannot be detected by radar. They can be fully detected. Nako! Sinasabi kasi nila, I mean, what happened in Iran is kung bakit daw napatay ng Amerika at Israel yung Iran leader is because hindi daw na-detect nung radar yung Phantom o yung stealth bomber or yung B-2. Pero pagdating sa China, hindi po applicable yan kasi syempre, ano na sila superpower na rin sila kaya mas ahead na rin ang China in terms of military capabilities. Nakita nyo nga yung robot. Yung robot pa lang, malaking malaking sampal yun sa pinakita pa nga may side by side comparison between China robots and American robots. Nag-back tumbling yung American robots. Naputol yung paa. Naputol yung paa. Tapos, tabingi. Pero yung China robot, as in, ala Shaolin pa yung back tumbling niya. Talagang makita mo na it's human movement. I mean, wala na pag-iwanan na rin yung Amerika. Kaya ang ginagawa ng Amerika, they're trying to portray to the world na still they are in power by showing this so-called might in having wars. But I tell you, itong war mismo sa Israel and Iran, may timeline yan sila. Mag-withdraw din yan sila. Alis din sila dyan. Iiwanan nila yung Israel at Iran. Biglang mag-withdraw na. Kasi historically, they are known for that. Biglang magsusurrender, biglang magre-retreat, biglang aalis. Remember, it was Trump who decided to withdraw support with the Syrian soldiers during the Syrian war. O Trump administration yun. Hindi lang si Trump, but I mean, historically, ganun May withdrawal may withdrawal symptoms sila. So, yun ang big difference. So, in time of war, they will be really sitting duck to be shut down very easily. So, I think the Americans and the United States has been talking about the 6th generation of fighter planes. They are still doing something on the drawing board. China is about to deploy the real 6th generation. What? Grabe ka naman. They're still in the drawing board. Tapos kayo de-deploy na kayo. So I think the Americans hopefully will, for their own benefit, come to the conclusion having a war against China is futile. Don't talk about the war with China. Talk about peace. Talk about working together with China. Ayun na nga May timeline kasi yung Iran war nila na kasi pag tumagal, mauubos yung nila, yung mga antawag doon, yung bang bala, ammunitions nila, maubos yung kanilang resources dyan. Ganyan ang ginagawa nila nung sa Russian-Ukraine war. For the benefit of the Chinese people and the American people as well as for mankind as a whole. That is what I call the inevitability of peace. The Americans talk about death and paying tax as two things inevitable. I said, now you have a third inevitability. That is peace with China is inevitable. And this is
for the mutual benefit of China and the United States. And the world. So, ayan po I hope na meron tayong napulot na aral dyan na about who is the better, sino yung mas better para sa ating bansa. Kasi nakita nyo ngayon even si Marcos Jr., ano sabi siya na mismo nagulat kasi parang reporter na ngayon. Ano sabi niya? Ayun, nung binomba ng Israel yung Iran, nag-retaliate yung Iran, dinamay nila yung Dubai, dinamay nila yung Abu Dhabi. Natural. What do you expect? Baka nga kung malapit-lapit lang ang Pilipinas, sa tingin nyo hindi madamay ang Pilipinas? We can never know. Kasi may military bases tayo sa Pilipinas. May mga nagsasabi na, ano ka ba, Joe? Wala namang, walang military base. Sabi ko, so anong tawag doon sa EDCA base? May mga capabilities ang Amerikano dyan sa EDCA base. Tapos hindi military. Whatever you define, EDCA base, military base, that's still a military base. Bakit? May capabilities ang Americans dyan. Huwag yung sabihin nila of 9 EDCA bases around the Philippines scattered, ano lang yan, parang ano lang, ano bang tawag doon? Parang pinagkampuhan lang na walang mga military assets dyan. Napaka-imposible po yun. In fact, tignan ninyo, may mga nagsasabi kasi na, hindi naman tayo apektado dyan. Manalangin ka na lang, mga ganon. Paano tayo hindi apektado? Buong mundo apektado dito sa giyera ng Israel-Iran-US war na ito. In fact, nung Russian-Ukraine war, naramdaman din natin ang effect niyan sa atin. Ano epekto? Tingnan natin. Naglatag ng mga hakbang si Pangulong Bongbong Marcos para matugunan ang nagbabadyang taas presyo sa petrolyo sa mga susunod na linggo. Para sa detalye, may Express Report si Maricel Halili live mula sa Malacanang. Ruth, pinag-aaralan ngayon ng Malacanang kung kailangan bang humingi ng emergency powers etong si Pangulong Bongbong Marcos para magkaroon siya ng otoridad na maibaba yung excise tax sa mga produktong petrolyo. Ito ay kung ma-meet nila yung mga criteria para rito. Ang paliwanag dyan ni Finance Secretary Frederick Go, dalawang bagay yung kailangan na ikonsidera. Una ay yung presyo ng produktong petrolyo o yung Dubai crude. Ngayon, tell me na hindi tayo apektado. Sa mga nagsasabi na, bakit ba yan pinag-uusapan? Pinag-uusapan nga dito Apektado tayo dahil, like for example, the closing of Strait of Hormuz. Yan po ay daanan po yan ng mga vessels, containers at mga tankers. Daanan po yan para pag-deliveran at paglabasan ng mga tangke. For example, from Dubai crude oil, dadaan dyan sa Strait of Hormuz. Ngayon, dahil sinara ng Iran, hindi na makakalabas yung tanker ng Dubai crude oil. Hindi na makapag-deliver sa kung saan-saang parte ng buong mundo. So ngayon, dahil scarce ang production, dahil nasara yung daanan, ano mangyari sa atin? Di tataas yung presyo. Yan. Kaya nga, bakit siya maghihingi ng emergency powers sa Congress, itong si Marcos Jr., para bawasan ng excise tax sa langis. Kasi tataasan yung presyo sa langis Pero dahil sa pagbaba ng excise tax, kahit itaas, parang mariretain pa rin yung dati. That means talagang apektado po ang buong mundo dyan. In fact, crisis, hindi lang sa oil or langis ang effect nito, kundi buhay, nakasalalay. Biruin ninyo hindi man sa mismong Philippine soil ang effect nito, pero may mga kababayan tayo na nandun. In fact, we have 100 Pinoy sa UAE ang humihiling na mapauwi sa Dubai, sa UAE, sa Abu Dhabi. Ano magagawa ng gobyerno natin dito? Meron kaya?
Kasi yung mga ibang nationalities or countries, prior to yung prior to this start ng war, no, gumawa na sila ng hakbang para pauwiin yung kanilang mamamayan. Tayo, masyadong busy kasi sa impeachment, masyadong busy sa yung pagpapabagsak sa mga Duterte, masyadong busy sa ICC, o kaya tuloy, nung nandito na tayo, stranded na tayo. Ganyan ang tinatrabaho ng Marcos administration. Sabi nila, the working president. 50 Pilipino sa Israel ang gusto nang umuwi sa Pilipinas. Sa gitna po yan ng lumalawak pang krisis sa gitnang silangan matapos ang gantihan ng pag-atake ng Amerika, Israel at Iran. Ay sa state media ng Iran, mahigit 500 na ang patay. Kuha ito sa Al Jarrah, Kuwait habang pabagsak ang isang umanong military aircraft sa likod ng transmission tower. Sa isa pang kuha Nakita nyo yan? Yung pagbagsak ng fighter jet na yan? Katangahan nila. Kasi friendly fire yan eh. Kuwait ata ang tumira dyan. Sa parehong lugar, kita ang isang lalaking nakaparachute. Ang Iranian state media iniulat na isang US plane ang pinabagsak ng kanilang pwersa sa Kuwait. Bagamat di malinaw kung yan din ang eroplanong nakunan sa video. Pero ayon sa Amerika, air defenses ng Kuwait ang nakapagpabagsak sa 3 US fighter jet sa isang insidente ng friendly fire. Kahiya-hiya. Meron din tayo nakitang impormasyon na hinak daw ng Iran. Iran hacker daw yung nag-hack doon sa missile system ng Kuwait para i-divert yung missile doon sa fighter jet ng Amerika, kaya yan bumagsak. Ang 6 na crew. Sa isa pang video mula Kuwait, kitang may usok na nagmumula sa US Embassy sa ikatlong araw ng retaliatory strikes ng Iran at mga kaalyadong grupo nito. Isa ang iniulat na patay sa Kuwait. Yan ba ang gusto ni Trump? Kasama sa mga binomba nitong weekend ang isang US base malapit sa airport ng Iraq. Nasaksihan ng isang Pinay ang malakas na pagsabog sa kabiserang Manama. Sobrang lapit namin. Sa Dubai, United Arab Emirates, ilang rocket ang namataan kanina. 4 naman ang sukatan matapos tamaan umano ng Iranian missile ang bahagi ng Dubai International Airport. Grabe. Apektado ang ating mga kababayan. Tinamaan din ang ilang bahagi ng Abu Dhabi. 3 ang naiulat na patay sa UAE. Nakaranas din ng pag-atake ang Qatar. Ang OFW na si Lester nasaksihan ang ilang araw ng airstrike. Ayun, no. Oh, yan na, nako. Jesus Christ. Parang fireworks lang, ano? Ligtas niyo po kami. Nako po. Ang pambobomba ng Iran sa iba't ibang US targets sa Middle East nag-ugat sa pag-atake ng Amerika at Israel noong Sabado. Nag-ugat sa atake ng Israel at US sa Iran. Damay ang paligid kung saan nandun ang military bases. Yan ba ang gusto ng Pilipinas? Yan ang epekto, possible na effect niyan. Pag meron namang sumiklab na giyera sa bandang Asia against Amerika, saan ka nakakita, no? Sa lahat ng mga naging digmaan ng Amerika, never na ginawa ang digmaan doon sa American soil or kasi malalayo matalino yung ginawa nila Naglagay sila ng mga military bases all over the world para kung sakaling merong giyera, may gigirahin yung Amerika, bago pa tamaan ng missile ang American soil, tamaan muna yung mga buffer zone ng Amerika, yung defense bases nila, yun muna yung mauuna. So ang casualty hindi sa Amerika, although may mga soldiers, pero ang casualty hindi sa American soil,
kundi sa kapitbahay. Ay kinasawi ng Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei na mahigit 3 dekada ng pinamumunuan ang Iran. Napatay rin ang kanyang anak, iba pang kaanak at ilang matataas na opisyal ng Iran. Napatay rin ang... Tingnan ninyo. Sabi nila terorista. Ako wala akong alam kasi hindi naman ako taga dyan, hindi naman ako nakatira dyan. And I don't know the history of them. Ngayon, may mga nagsasabi na may mga nag-celebrate dahil napatay siya. Nagsasabi na ay sa wakas natapos na ang teroristang leader na to. Pero nakita ninyo ang mga nagmumorn, ang mga umiiyak dahil napatay yung kanilang leader. Ganyang kadami So what does that mean? Ang kanyang anak, iba pang kaanak at ilang matataas na opisyal ng Iran. Combat operations continue at this time in full force, and they will continue until all of our objectives are achieved. Ang Amerika, kinumpirmang 3 US service personnel ang patay sa military operation na binansagang Epic Fury. Ayon sa I think hindi lang 3 yan. Gusto lang sabihing 3 Ang US official, napatay sila sa isang base sa Kuwait. As one nation, we grieve for the true American patriots who have made the ultimate sacrifice for our nation. And sadly, there will... Paano naman yung isang kababayan naming Pilipina? Look what you have done. Likely be more. Before it ends, that's the way it is. Likely be more, but we'll do everything possible where that won't be the case. But America will avenge their deaths and deliver the most punishing blow to the terrorists who have waged war against basically civilization. Totoo kaya yung kumakalat na balita na nag-offer daw ng help ang North Korea? Kapag daw humingi ng tulong ang Iran, magbibigay daw ang North Korea ng kahit isang, missile? Missile ba o nuclear? Missile. Isang missile. Sabi niya kahit isang missile lang, wipe out na daw yung kalaban. Nako, kung totoo yun, delikado. For me, I do believe na kahit sinasabi ni Professor Gao na hindi sila sa war, gusto nila ng peace, pero kasi sila yung character nila, they are very helpful people. So in a way, like kung friends nila yung Iran, friends nila yung Russia, most likely hindi man sila involved directly, but I believe that they are providing aid, help, maybe even military technology, and kagaya nung yung missile, yung nuclear, we don't know. Higit 500 na ang patay sa US-Israeli strikes. Nila kabilang sa tinamaan ng isang ospital at isang paaralan. Hinikayat ni Trump ang militar ng Iran na pumigil na sa pakikipaglaban. Sa ngayon, Leadership Council na kinabibilangan ng elected president ng Iran ang namumuno roon. Ang kanilang security chief sinabing di sila makikipagnegosasyon sa Amerika. Kagabi, kinumpirma ni Pangulong Bongbong Marcos na isang Pinoy ang patay sa Sigalot. Si Mary Ann Velasquez de Vera. Siya po ay isang caregiver sa Israel na tinutulungan ang kanyang anak. Andyan na yung reporter. Pagdating sa bomb shelter, ngunit hindi na po nakaabot sa bomb shelter at inabutan na sila bago sila. Believe talaga ako sa presidenteng ito. All around siya, teacher, contractor, engineer, karpentero. Ngayon, reporter na. Talagang yung Grabe, no? Sobra-sobra na. Alam mo yung parang luluwa na sir yung puso mo. Naturally naman sa ating Pilipino yun. Na mas uunahin pa yung kapakanan ng employer, hindi niya maiwan. Kesa i-save yung... Sana ganun din yung presidente, no? Unahin mo na yung kapakanan ng tao kaysa sa sarili niyang kahayan. Ay. Sa Israel, patuloy rin ang banta ng missile strikes mula sa Iran. Kaya umalingaw-ngaw muli ang mga siren sa iba't ibang bahagi ng Israel at sa Jerusalem.
at lalo pang lumawa ang Pati sigarilyo. sa Jerusalem. Bilang ganti sa pagkakapatay kay Khamenei, nagpakawala ng missile at drone laban sa Israel ang grupong Hezbollah na kaalyado ng Iran. Gumanti naman ng airstrike ang Israel sa mga bahagi ng Nako, sa totoo lang hindi na to matatapos. Lebanon na kontrolado ng Kasi supreme leader yung pinatay eh. Hindi yan sila, baga yung ganti nila talagang the most brutal ang ganti nila dyan. Damay kahit sino. Lahat yan, no? Gaza, Syria, Yemen, Iraq, Lebanon, Jordan, West Bank, Israel, lahat. Alert Siyempre may mga tayo dyan, may mga kababayang OFW tayo dyan. Hindi yan talaga magtatapos. Ito explain ni, ang pangalan ulit nito? Ni Will. Yan, explain niya kung ano ang global disaster na epekto ng war na ito. Tignan natin. Hindi lang mga military bases ang tinarget ng Iran bilang ganti sa pag-atake ng Amerika at Israel. Malaking casualty din ng ekonomiya na nagpapatakbo sa rehiyon. Inanunsyo ang indefinite closure ng Dubai International Airport dahil sa sigalot. Libo-libong flights ang kanselado. Grounded ang lahat ng mga eroplano dahil sa banta ng missiles. Alam niyo sa isang araw lang na sarado yung airport, malaking loss yan. Hindi lang sa Dubai pero malaking loss din sa yung bang connecting flights kung saan yung end-to-end na destination. Malaking loss din yan. Sinara ang airspace at kanselado din at grounded ang lahat ng flights papasok at palabas ng ilang airport sa Middle East. Hindi lang simpleng airport ang mga ito. Ang Dubai at Doha, dalawa sa pinakamalaking connecting hub ng Asia, Europe, Africa at Middle East. Dahil sa pagsara ng airspace sa rehiyon, may dagdag na gastos din sa air fuel na ginagamit dahil sa rerouted flights. Habang nagtatagal din ang pagsara ng airspace. Diba? Instead na dadaan ka sa airspace dyan sa may area na yan, iikot ka na eh. Detour ka. So dahil iikot ka, dagdag ng dagdag ng consumption ng Space, mas lumalaki ang pagkalugi ng mga airline. Noong magsara nga lang ng 33 hours ang London Gatwick noong 2018 dahil sa isang drone incident, higit $67 million na ang ikinalugi ng mga ilang oras lang yan airline at airport. Paano pa kaya kung indefinitely closed ang isang malaking hub gaya ng Dubai? May domino effect ang pagsara ng airport na inaasahang malaki rin ang magiging impact sa turismo, kalakalan Ayan para sa mga nagsasabing, uy, hindi naman tayo dyan, damay dyan. At logistics. Tumugon naman agad ang Ministry of Culture and Tourism ng Abu Dhabi sa United Arab Emirates. Sinabihan na nito ang mga hotel na payagang mag-extend ang mga guest na hindi makaalis dahil sa krisis. At gobyerno na ang bahalang sumagot sa gastusin. Wow, sana ganyan sa Pilipinas. Nakita nyo? Halimbawa, nakastay ako sa isang hotel. Ang stay ko lang doon is 1 week. Naabutan ako ng war. Anong sabi ng Dubai? Wag nyo nang singilin kami ng bahala. Ibig sabihin, may surplus na budget or pera ang Dubai. Tayo, wala na nga tayong surplus, pinagbubulsa, pinagkukurap pa. Mayamang bansa ang UAE na nasa top 10 ng may pinakamataas na GDP per capita. Wow. Dahil sa laki ng oil reserves nito, sinasabing tatagal ng 67 years ang oil wealth nito. Wow, 67 years. Pero si Marcos, anong sabi niya? Huwag kayong mag-alala, meron tayong oil reserve. Ilan ang itatagal? Alam ba yun? 60 days ba yun? Pero ito ilan? 67 years. At gas wealth ng higit 100 taon. Pasok din ang UAE sa top 3 ng isang listahan ng best countries to live in at investment dahil sa safety and security. Pero big question mark na ito ngayon dahil sa pagiging easy. Big question mark talaga ngayon. Sino may kasalanan? Yan, yung idol nyo. Target sa isang rehiyong marami ang nagbabanggaan.
Walang duda na kayang tugunan ng UAE ang krisis ngayon. Pero kung hanggang kailan, yan ang tanong. Tama. Basta may issue na dapat himayin at kwentong Damay tayo, ha? Itagan ninyo yan sa ano yun, ilagay ninyo yan sa mga kukote ninyo, sa mga nagsasabing Kasi palibhasa, busy ang gobyernong pamahalaang Marcos na ito, ang diktador na Marcos na ito, sa ICC. And in fact, merong isang LP talaga, ito literal, kinuhang abogado nila Matubato, Las Cañas, kinuha ni Trillanes, pero nung nalaman niya ang kabulastugan at kasinungalingan ni Trillanes, nag-withdraw siya ng support. Diba? Tingnan niyo to. Attorney Jude Sabio was the first to file a complaint against President Rodrigo Duterte before the International Criminal Court in 2017. But just this week, Sabio withdrew his communication saying he didn't want to be part of the opposition's political propaganda against the president. Events have shown, especially the Bicoy scandal, that Senator Trillanes, Senator De Lima, Father Alejo, and the LP-led opposition are motivated by nothing else but political propaganda. In other words, they are not interested at all in justice. I lawyered for Edgar Matubato. I lawyered for Las Cañas. I cannot say what is true in regards to their testimony. But what I can say is that even the video presented by Vice President Robredo in that UN event appears to be doubtful in light of that Bicoy incident. If they can invent videos to destroy the president, it is very likely also that that video is false. Falsos in uno, falsos in omnibus. Yeah. That's my argument. That brings a very serious doubt and question about the veracity and credibility of the claim. So, sana ma-bring up ito kay Attorney Kaufman, na pwede nila itong gamitin as evidence na talagang fabricated yung mga videos, mga evidence mga witnesses Ito yung nagpapatunay kasi na gawa-gawa lamang yun. Bagamat itong si Attorney Jude Sabio ay namatay during COVID, pwede pa rin namang gamitin itong kanyang testimonya na ganito or pahayag na ganito as to counter yung mga may mga dinalas doon na mga witness na ganun. Ito pang counter yan kasi ito pinakauna na nag-file ng case laban kay PRRD sa ICC yan, representing Matubato in Las Cañas, and I do believe na itong si Matubato at Las Cañas, sila yung yung dalawang witnesses doon na redacted. Andun kasi na-mention ni Attorney Kaufman na yung isa doon ay convicted ba? At yung isa doon ay dating nasa panig ni PRRD. So even though redacted, makukuha natin kung sino yung mga yon. Pero ganun ang nila, grabe yung nila sa ICC. Pero pag may lumalabas naman na nagpapatunay na meron talagang corruption sa sa boss nila, hindi nila yan hindi nila ino-honor. Kagaya nito, itong mga 18 na Marines na nagdala ng bilyon-bilyon pera kila Zaldico, Martin Romualdez, Marcos Jr., and mga media din. Nakita namin si Chantal Daniels po. Na isa sa mga in-escortan nyo? Yes, ma'am. Okay, nagpunta rito. Ito, nag-escort daw. Balita ba yun? Nag-cover po doon sa kuhan. Nakita namin si Chantal Daniels po. Na isa sa mga in-escortan nyo? Yes, ma'am. Okay, nagpunta rito. Yes, ma'am. Ano ba yung mga ginawa nila rito? Yun, ma'am. Nung first month, napunta nila dito, December 2023. Survey. Ocular muna sila, ma'am. Inikot muna nila yung buong Manila Then nakipag-meeting sila kay ST po. Codename po yan ni Sunny Trillanes. ST? ST ang codename niya sa amin. ST. Then pumunta po ng townhouse. Nakipag-meeting din po siya doon. Marami din. Kung Saldi, speaker. Kay boss po, tsaka kay dating speaker. Yun po. Then pagkatapos nun, ma'am, umuwi muna sila. Then bumalik sila 2024. Okay.
kasado na by 2024. 2025, ayun na. Yun na nila, doon na nila in-implement yung warrant of arrest. So, kung talaga sila, kung tunay sila, bakit hindi nila ito ipatawag or i-hearing or imbestigahan? Whether totoo man to o hindi. Pero the mere fact na the very moment na lumabas itong mga 18 Marines, ang ginawa nila is to discredit them. Sasabihin na, summarily dismiss yung mga yan. Dishonorably dismiss. Yung hindi naman Marines yung mga dyan. Pero yung iba, legit na Marines. So, paano yun? Ano masasabi mo doon? Ganyan ang the big difference. And if we try to detour to the another section, busy talaga sila sa impeachment, no? And makikita din natin so far, meron pa rin naman. Meron yung mga, although yung karamihan natatakot sila or yung iba is bayad talaga, may maleta. Kaya makita ninyo sama-sama sila talaga sa impeachment kay VP Sara, ICC ni Tatay Digong. Tapos sa kabilang banda makikita natin kawawa yung mga kababayan nating Pilipino diyan sa naipit na gera. Ano kayang future ng bansa natin? Of this impeachment court. Section 2 of Article 11 enumerates the officials that will be impeached. I cannot see here the Secretary of DepEd to be impeached. In other words, Madam Chair, these allegations about actuations of Vice President Sara as a duly appointed Secretary of Education is not within the jurisdiction of an impeachment court. We're not impeaching here a Secretary of Education. In fact, Madam Chair, it is very clear that once you are able to see there are some grounds of the Vice President to be able to be tried in the Senate, it is only a removal from office of the Vice President and perpetual disqualification. In the case of the second ground, specifically, it talks about actions of the confidential funds in the Department of Education. Madam Chair, the Executive Order 292 of the late President Cory Aquino under his legislative powers in 1987 provides that the office of the Vice President is totally different from the office of the Secretary of a department. We have here, very clear, I have here, you can see here, Book 2, Distribution of Powers of Government. What does it say? Here. So anong pinupoint ni Rufus dito, Rufus Rodriguez? Paano natin impeach yung isang tao on the grounds na ginamit ang confidential funds, misuse of confidential funds in the Department of Education? Hindi naman impeachable under Department kung ikaw ay secretary ng Department of Education. 'Di ba, make sense? Otherwise, buti sana kung ang grounds ginamit, misuse ang confidential funds under the office of the Vice President kasi impeachable yon. But as under the Secretary of Education, medyo alanganin po yon. Executive, exercise of executive power, the President. It is vested in the President. And Section 12, the Vice President also shall have the same qualification and so forth of the President, and it is he here, but it should be genders equal, may be removed from office in the same manner as the President. So this is under Book. Okay, so same yan yung si Rufus Rodriguez, same sila ni
Bong Sontay. So tignan natin ang sinabi ni Bong Sontay kasi may sinabi dito si Congressman Bong Sontay na assuming na ito ay under the Office of the Vice President, ang nakakatawa dito, nag-request ang office ni VP Sara, August pa nag-request, pero bakit nila ibinigay ng December? Panoorin natin to. Impeachable officers. Thank you, Madam Chair. I completely agree with my distinguished colleague, Congressman Rufus Rodriguez. Constitution is very clear in its enumeration of impeachable officers. And the Secretary of Education is not one of them. The actions of the Vice President as the Vice President of the Philippines is separate and distinct from her actions as Secretary of Education. But assuming for any stretch of imagination that we find the thing one and the same, the complaint alleges the exchange of money exchanging hands, but it does not allege any wrongdoing or illegal act. Kasi yung narration, sinabi lang, napunta, binigay dito. But that's the very nature of confidential funds. It's money changing hands, being distributed. And in all those narrations, we cannot simply assume na and simply conclude that the funds was actually went to the Vice President and became for her for her enjoyment. So I think that is a conclusion kasi doon sa narration sinabi napunta kay whoever, kung kani-kaninong mga tao. Kung buhay pa pala tong si Dumugan, no? Hindi na nagsawa sa kakatakbo sa politika sa Baguio, no? Yan si Dumugan, dati naming mayor Baguio City, tapos palitan lang yan sila, mayor, tapos governor, tapos congressman, gano'n. Pero ano to ewan ko ba dito, makabongit ata to, antay Duterte ata to kay VP directly at sinasabi natin siya nagpa-withdraw, bakit kailangan pa umikot yung pera kung siya sa kanya rin pupunta? There is nothing in the complaint that states that it was used illegally. What is present is a conclusion made that it was used illegally. We cannot simply say that it went to VP Sara for her personal gain. Thank you, Madam Chair. Madam Chair. The Honorable Chua. Honorable Chua, and then Honorable Tino, and then Honorable Abante. Tapos ito yung chairman na nasangkot doon sa pinangalan ng contractors o nakatanggap ng maleta. What a big joke. Thank you, Madam Chair. This time, Madam Chair, I beg to disagree with my esteemed professor and my mentor, the Honorable Rufus Rodriguez, who happens to be my ninong also. I think kunwari lang yan si Rufus, no? Para may masabi na Your seatmate also. And my seatmate also, my favorite seatmate. You know, the reason why I am like this is because of what he taught from me, what I gathered from the wisdom of the Honorable Rufus. Anyway. Wala pala dito yung sinabi ni Kong Sontay Pero may nasabi siya, nahagip ko, na August pa pala nag-request ang Office of Office of the Vice President or Office ng Secretary ng Education. August pa nag-request, pero ang nakapagtatak at nakakatawa nito, bakit ibinigay ng December kung saan patapos na ang year, patapos yung year, and merong batas kasi or regulations na kapag year end, kailangan na nilang gastusin ang lahat ng mga natitirang pera or pondo. So with
I mean, basing from that, kailangan na ni VP Sara na gastusin yung kasi binigay ng December eh. So 125 million. Kailangan niyang gastusin yon. And why would you question na 11 days ganun? Eh syempre magpapasko na. So bago pa magpasko, I mean, nakakatawa kasi 11 days daw, 125 in 11 days, ganun. Eh hindi ba nila alam na may reglamento na dapat mong gastusin yan bago mag-year end? O sadya nga bang talagang sinadya dahil meron silang, yan ang gagamitin nilang grounds para sa impeachment. And true enough, yun na nga ang ginamit nila. Public trust, aside from all of the offenses charged in the impeachment complaint. Thank you, Madam Chair. So isa doon sa grounds din ng impeachment ay yung threat daw ni VP Sara sa kay Marcos Jr. Conditional threat pa yun Thank you, Honorable Zamora. Madam Chair. Honorable Suntay. Madam Chair, the complaint alleges that the respondent declared that she had arranged for a person to kill the President, the First Lady, and the Speaker if she herself were killed. The complaint alleges a public statement, but it does not allege the existence of an actual agreement to kill. There is not even an overt act in furtherance of such agreement. Any act constituting conspiracy or any act constituting conspiracy or attempted murder. Kasi yung alleged gunman, hindi man lang natin na-present. Now, kaya nga, let's go to the doctrine of free speech. Which guarantees free speech and free press do not permit a state to forbid or prescribe the advocacy of the use of force or of law violation except where such advocacy is directed to inciting or producing imminent lawless action and is likely to incite or produce such action. Advocacy of violence or law breaking is protected unless it is directed at inciting or producing imminent lawless action and is likely to produce such action. So malinaw po yan Directed ba niyan? O direct ba yan? Sinabi niya, papatayin kita, Bongbong Marcos. Hindi naman. It's a conditional. If this, and if, ganun ang dating yan. So, it's not direct. Ibig sabihin, kapag ginawa mo to, mangyayari ito sa'yo. So, anong most likely na gagawin mo? Huwag mo itong gawin. Hindi naman yung sinabi na, manda ka, papatayin kita. That was stated in Salonga versus Cruz Paño, 134 SCRA 438. Now, kung makikita rin natin dun sa statement ni, dun sa video, and I'm glad that it was flashed on screen, which, kasi, in fact, dapat nga hindi, because it would be premature. As I mentioned, the video is not part of the complaint, but okay lang na ipakita natin dyan, because it brings back yung yung pag-aalala sa mga yan. The VP said that she hired someone to kill. If she herself was killed, lo and behold, they are both alive. So ibig sabihin, walang overt action, which was buhay pa naman. Which was done. You know, sometimes when I go home late, my wife always threatens to kill me. Sabi sa akin ng asawa ko, papatayin kita na umaga ka na naman umuwi. And you know, my wife is the queen of our home, and she is highly respected by everyone in our household. But you know, I am still alive, and my wife only kills me with... That's a threat. Direct threat yan. Pero buhay pa naman siya. With love. Common sense dictates. I mean, ito jokingly pero it's common sense talaga. They present naman yung mga circumstances na ito ay conditional. Hindi naman ito direct threat. That if you are really serious in killing someone, you do not announce it to the whole world. Exactly. Why would you announce that you will kill someone if you really intend to kill someone? Common sense dictates otherwise. Kaya nga yung iba, di ba, i-chat ka nila,
o kaya magko-comment man sa social media, magko-comment anonymous kasi para hindi ma-pinpoint na kapag namatay yung tao na napatay yung tao na yun, hindi ma-pinpoint na ikaw yun. So it's very logically wise na wag mo i-identify yourself na threatening to kill somebody kasi pag once yan ay namatay, ikaw talaga yung sala rin. Thank you, Madam Chair. Madam Chair. Thank you. So anyway, speaking of that, ito si Digamo Umepal. Ito. And Yes, Madam Chair. I would like to speak from a personal experience. My husband. Ito, ayan, Umepal speaking. Okay, I'll just give you a brief background of this person. Ito po ay dating mayor po ng Pamplona ito nung napatay yung kanyang asawa na si Governor Roel Digamo noong March 4, 2023. 2023. Ngayon, ang pinagbibintangan nila ay si Kong Arnie Teves. Nung nangyari yung pag-atake kasi ano yan I think Sunday or Saturday yon. Every weekend kasi parang nag-gather si Roel Digamo ng mga tao na tutulungan niya doon sa kanyang bahay. Yung bahay kasi nila may doon sa baba merong parang maliit na gate tas maliit lang na parang open space kung saan pwedeng pumasok yung mga taong hihingi ng tulong. And then you walk up about 200 to 300 meters up or maybe 500 meters up. Doon yung pinaka-main na bahay nila mag-asawa. Ngayon, dito sa may baba, sa may open space, nakaupo si Governor Roel Digamo doon habang tinutulungan niyo. Of course, may guard din, may guard na isa. And then biglang sinugod ng mga armadong kalalakihan, mga 10 ata yun. May dala-dala silang sasakyan, may blinker pa nga So yun, niratrat, natamaan yung guard, and then niratrat si Digamo, si Roel Digamo. Ang tanong, nasaan itong si asawa niya, Janice Digamo, nung nangyari yun? Kasi, di ba, itatawag yun sa'yo kaagad. Bakit hindi ka bumaba kaagad doon sa baba? Sabihin na natin 300 to 500 meters away, meron kayong sasakyan pababa or whatever. Bakit hindi mo siya kasama nung siya ay isinugod sa ospital? So, the question lies there and it continues to question. Saka na lang siya dumating, itong si Janice Digamo, doon na sa ospital. Ang tanong, nasaan kayo nun? Pangalawang tanong, yung security details, 5 dapat yun Actually, kinwestiyon pa ito ni Senator JV during that time. 5 ang security details na naka-assign, pero bakit ni isa, wala sila doon? Ang tanong, sino nag-relieve? Ay, hindi nag-relieve. Sino ang nagpa-absent sa kanila? Yan, nasa harapan ninyo. Kasi, ang reason nito, kaya wala yung 5 security details kasi inilagay nila doon sa mga anak nila. Yung iba doon daw sa may event daw doon sa provincial capital, something like that. Security details ng asawa mo tapos ilalagay mo sa iba? So doon pa lang may something. So yan po yung yan po yung background niyan. Kasi kaduda-duda talaga yung pagkamatay sa kanyang asawa. May rumors na matagal na daw silang hindi okay. Kasi
Parang nagsasama lang sila for the sake of public consumption na okay pa sila pero ito tsismis lang pero I don't know how true is that. Nagsasama lang daw sila pero matagal na daw silang hindi okay kasi si Roel Digamo may babae, itong si Janice Digamo may lalaki. So, gano'n ang kwento niyan. Until one day napatay nga itong si Digamo. And I mean, ang inaano niya na nagte-threat daw si Tevez. Panoorin muna natin at medyo anoin natin. The late Governor Digamo, before he was murdered. By the way, we will be remembering his 3rd death anniversary tomorrow. That's March 4. Oh? You remember? O matagal ka nang nag-move on? He received threats before he was tragically murdered. The threats at first were conditional. Like, if you do this, something will happen. But then, even though they were conditional, the fear and intimidation they caused were very real. Conditional threats can turn into actual harm. Nangyari po yun sa amin. In the same way, when the VP reportedly made statements implying harm to the president, Ayan, conditional daw. Naging totoo daw yan kasi nangyari daw sa kanya. Ang tanong, nangyari ba sa... Kasi, sinabi ni Kong Sontay, kung ikaw ay papatay ng tao, bakit mo i-broadcast? So, kung ako si Tevez at gusto kong patayin yung si Digamo, bakit? I mean, kung ako yun, hindi ko yun gagawin dahil pag ginawa ko yun, otomatiko, ako ang suspect. And true enough, ako yung pinakamadaling ituro Kaya, ang tanong dyan, if that is conditional, and in fact, they have not presented any evidence na may threats nga galing sa kanila. Parang may video lang silang dalawang mag-asawa nun na tinitreat daw sila ni Tevez, mga ganito, ganyan. Actually, walang threat Ang sabi lang nila, kung may mangyari sa aming dalawa, walang ibang gagawa ng kundi si Tevez. Ganun sila. Time na yon. So, if that is conditional and nangyari daw, hindi kaya mas malapit na kaya nangyari yon. Hindi dahil, kung ako yung kalaban, hindi ko gagawin. Kung ako si Tevez, hindi ko gagawin yun dahil ako yung number 1 suspect. Hindi kaya nangyari yun dahil kayo ang nagpatupad nun or kayo ang may kagagawan nun. That is a question up to this point in time. Kasi isa sa murder case na ibinato nila ito nung nagka-hearing nung public and dangerous committee ni Senator Bato. Pumunta ito at pinagsasabi niya na may murder case pa itong si Tevez noong 2019 tapos ngayon dito sa asawa ko. So 2 murder cases ang isinampa kay Kong Arnie Tevez. Ngayon, yung 2019 na murder na yan, dismissed. Kaya ang natitirang dinidinig ngayon, yung Digamo murder. Baka mamaya pag na-dismiss na naman yan. Very big question. Kung na-dismiss, kung hindi si Tevez, sino? The First Lady and the former Speaker, those statements are serious, even if phrased as conditional. In fact, ito hindi naman siya kasi taga Pamplona siya di ba? Pamplona, Negros Oriental. Ngayon tumakbo siyang congressman ng 3rd District, which is yan yung hawak ni Tevez na kung saan tinanggal niya sila. Ayan, true enough.
Siya yung pumalit na congressman ng 3rd District. So lumalabas, that event, kung ating iisipin, kaya nangyari yung event na yun, yung pagpatay na yun, kasi meron talagang purpose. And nakita ninyo kung saan siya ngayon? Yung pwesto ni Kong Arnie Teves, yun na yung hawak nitong babaeng ito ngayon. Kasi at kinukundina bata-bata ng Marcos administration. words from someone in her position carry weight. It can intimidate other officials, it can influence decision, and even undermine public trust. Coming from you na questionable. Kung nasundan ninyo ang pagkamatay ng kanyang asawa, hindi nyo makikita ito na hindi nyo makikita nito na yung naghihinagpis. Tumatawa pa nga to eh. Di ba kapag ikaw namatayan, as in maga yung mata mo, umiiyak ka, ito hindi mo nakita. Ngayon, mayroon kasing kumakalat na chismis na ang boyfriend daw nito ay yung si Bongbong Divina Gracia. Buti naalala ko pa. Nung namatay at pinatay yung si Bongbong Divina Gracia, ang suspect nilang nagpapatay ay si Ruel Digamo, yung asawa nito. Grabe yung iyak nito. As in. So pag i-compare mo, kasi may nagsabi nga na grabe daw, in love daw itong si Janice Digamo doon kay Bongbong Divina Gracia. Kasi daw malaki. Sana all. Hindi ako nagsabi noon. Yung chismoso ang nagsabi noon. Pero comparing na, nung namatay si Bongbong Divina Gracia, talagang gumagahol sa luha. Pero itong yung kanyang asawa si Ruel Digamo nung namatay, wala lang. Chill lang. So coming from you na questionable ang pagpatay sa asawa mo, you have the guts to tell that in front of the house na, si Sarah ganito, ganyan. Wala kang moral ascendancy para dyan yan. Binisita pa nga yan ni VP, yung burol ni... Sa atong binisita pa. nga Governor Ruel, sa ato ang bagong gobernador, sa ato ang mga mayor nga naa dinhi, o sa ato ang mga local government officials nga niya dinhi karon, mga kaigsuunan namo nga taga Siaton, mga kaigsuunan namo nga taga Negros Oriental, mga kahigalaan, magpasalamat mi sa inyong pagdawat sa amuan dinhi karon. May bisita mi para makiguyog sa inyong kasubo o magpaabot sa amo ang condolences sa inyong tanan. Ayan, so pumunta sa burol ni Governor Ruel Digamo. Tapos ngayon, anong pinaggagawa nitong Janice Digamo na to? Anyway, moving forward, itong si Marcoleta, binisto yung ka-fake newsan nitong si Ping Lacson na hindi ko mawari. Vlogger na ba itong si Ping Lacson ngayon? Kasi dito sa pagpresenta ni Senator Marcoleta, yung ka-fake newsan nitong si Lacson, kung paano nila in-splice yung mga videos para ipakita na si Senator Marcoleta ay gusto raw i-give up yung Kalayaan Island Group. On 4 February 2026, the Commission on Appointments held a hearing for the confirmation of the ad interim appointments of the members of the Armed Forces of the Philippines. During the said confirmation hearing, I underscored that the Philippine Exclusive Economic Zone, EEZ, and the West Philippine Sea, WPS, are legally distinct from each other.
emphasizing that the 2016 arbitral award clarified only the country's EEZ and continental self-entitlements, caused the publication through his official social media account of a spliced and manipulated compilation of statements I have made during the aforesaid Commission on Appointments hearing. The said post presented a video compilation at sabay-sabay po nating panoorin ito. Patayan natin dito for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Nag-govern pa rin yung international law. So atin yung Kalayaan Island Group. We call now on Captain Jess B. Pilar, Philippine Navy, the most senior among the officers now under consideration. Meron po tayo Yan yung splice video ni Lacson. mga isla na occupied natin ngayon. Ito yung Kalayaan Island Group. Ngunit, they are way beyond our EEZ. Wala doon sa limit ng ating exclusive economic zone. Being a member of the armed forces, our seas, our rights, and our future. And we just stick to what is legally ours, what is stated in our law, sir. I'd like to congratulate you for responding very well to the questions of the Honorable Marcoleta. At first glance, Mr. President, the video may appear to convey precisely the narrative it was designed to suggest. However, that impression is fundamentally misleading. Recognizing the implications of such a portrayal, I formally wrote to said colleague and sought clarification as to the purpose and intent of publishing a spliced video which seemed to have deliberately tweaked the import of my statements and portrayed in a manner as though I was advocating the surrender of a portion of our territory. Ayan po yung aking sulat, Mr. President, a one-page letter. Ayan naman po yung 3 pahina na sagot sa akin, Mr. President. In his reply letter, he characterized my concerns in this manner, and I quote, "Allegations that the video excerpt was deliberately crafted to mislead or that it was altered to deceive are serious in nature and demand substantiation. None has been provided. I strongly disagree, Mr. President. The substantiation lies in the record itself. The official transcript and the unedited proceedings plainly demonstrate how my statements were taken out of context and presented in a manner that materially altered their meaning. Ilalantad ko po ito maya-maya ng konti, Mr. President." He further stated, and I quote, Ayan, tingnan "For natin. your information, I do not exercise..." Tingnan natin yung paglalantad niya. Grabe talaga yung ka-fake newsan ni "Arrange in Lacson. sequence to construct a narrative that reterms how to..." Ito sa cheap fake ni Lacson, ito yung original. Papatayan natin dito for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat. But until and unless nandun yung KIG, wala nga po nasa labas po ng ating exclusive economic zone. Paano po malalagay sa entire West Philippine Sea? Mr. Chair, kaya po yun ang dahilan, hindi po tayo makagawa ng mapa para sana ma-submit na natin. And in our lifetime, we will able to see doon sa entire stretch ng South China Sea, lalabas doon ang West Philippine Sea. Ang video na nasa kaliwa, Mr. President, ay nagmula sa Facebook page ng ating colleague. Lacson. Yung nasa kanan po ay ang original na video. Mapapansin po ninyo, ang pinagkunan po niya, pinagsama-samang salita upang mabuo ang isang pangungusap. Katulad po
ang nakalagay sa yan pong nakikita ninyo. Yung kulay pink po sa baba, nakalagay, Senator Marcoleta, ano ba talaga ang pinagpapatayan natin dito for something that is not even within our EEZ? Ang gawin po natin para madali, i-give up natin yung KIG. Tingnan po ninyo yung mga phrases, mga parirala, mga salita na nakukulayan ng yellow. Doon po niya kinuha lahat yun at pinagdugtong-dugtong. Oo nga, Yung una no? pong nasa yellow. Ayan, no? Yung yellow, ayan, pinagdugtong. Ano ba talaga ang pinagpapatayan natin dito? Tapos kinuha dito sa baba yung katuloy. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Ayan, dito. Ang buong context, ano ba talaga ang pinagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Yellow ay page 22, line 9. Galing, Yung CCA live timestamp po ay 10649 to 10652. Yung pangalawa pong nasa yellow at yung pangatlo page 22 lines 10 to 12. CA live timestamp 10658 10704. Diyan po ninyo makikita na pinagdugtong-dugtong lang po ang aking sinabi para sa ganon makapagporma ng isang pangungusap na mag-iiba ang kanyang kahulugan. Ang pahayag kong ito, Mr. President, ay matatagpuan sa page 22, line 9 at lines 10 to 12 ng CA transcript of stenographic notes noong ika-4 na Pebrero kung saan tinanong ko sila. So makikita talaga yung dito, no? Splice talaga. Next one. Tingnan natin next. Yung nasa kaliwa po, ito po yung cheap fake. Cheap fake. Yung nasa kanan, yan po yung original, Mr. President. Dito sa video clip na yan, ay makikita natin na ang ating kasamahan na sinasabi na international law pa rin daw ang nag-govern at sa atin pa rin ang Kalayaan Island Group na tila ba ay sagot niya sa aking naunang pahayag. Hindi po ito ang nangyari. Ayan po ang tunay na pagkakasabi, Mr. President. Yung pong nasa yellow uli. Grabe, no? Ayan, pinagtagpi lang. Ang nag-govern pa rin yung international law. Tapos pinutol dito, tinuloy dito. So, atin ang kalayaan. Ito yun, context ni Lacson. Nasa page 28, line 67, CA Live timestamp 11937 to 11939. Hanggang sa huling dilaw, Mr. President, page 28, line 8, CA Live. Ayan, actually mahaba yan. Kagaya nito, ganun din. Ano pong strategic objective o national? Ayan, mahaba din yan. Ganun, ayan, pinagtagpi-tagpi. Yung transcript, pinagtagpi-tagpi. Mr. President, ito 10145, ito ay gagamitin sa kamalian na magdudulot. So anyway, hindi ko alam kung may sagot si Lacson dito. Hindi ko alam kung nandyan si Lacson dyan kasi naputol man ito. But anyway, Senator Marcoleta just exposed yung ka-fake newsan. Itong hindi lang fake news talagang alam mo yun, in-splice. Pinutol at pinagtagni-tagni yung mga gusto lang ilabas. You could imagine a senator doing that. Sabi ni Lacson, hindi raw niya control yung page kasi hindi naman siya yung may hawak. Ha? Ikaw yung command responsible yan. So, pero dito, may post siya. Ayan, may post siya na parang siya. Reports have reached me that a fellow senator has threatened to file an ethics complaint against me for supposedly splicing a video taken during a CA confirmation hearing. Paano ba mag-splice ng video? I have no idea. Please teach me. So, hindi mo ba kontrolado yung page na yan? Ba sinungaling? Para ka rin si ombudsman. Sabi niya, ano ngayon? Iimbestigahan ito kahit kasama kayo doon sa affidavit. Alam mo,
I want to get the individual affidavits of each of them. The allegations are serious. Di ba? Kahit kasama ako dyan, nakita ko naman, sinasabi nila, ICC. Sinabi ko, nakausap ko. O ano ngayon? Di ba? Kailangan protektahan natin ang ating mga testigo eh. Pero ang mas mahalaga dyan, yung allegations na ginawa nila na iba. Kasi kung 18 sila talagang nandoon na magkakasama ng 2 taon na walang patid, na lahat ng pangyayari nakita nila. Iyon ang ating gustong malaman. Sir, this was before yung arrest kay President Duterte. Parang ano pa to eh, parang 3 taon pa yung ano nito eh. Yung saklaw na panahon nito. So, 3 taon nilang pinagplanuhan pa. Pag-upong pa lang. Oo, parang 3 years pa nga eh, yung saklaw nito eh. So way before. Kasi Way before. sir, may insinuation. Sinasabi, ang ano daw po doon is dahil nagkaroon daw po ng kidnapping kay Pangulong Duterte. Hindi ba kayo nag-usap ni Trillanes? Kasi sabi ni Trillanes, hindi raw kayo nag-meet. Sabi nung Marines, nag-meet daw kayo. Tapos pumunta sa hotel, bumalik sa ganito. Pero sabi ni Trillanes, hindi. Tapos ikaw sasabihin mo, nag-meet kayo. Hindi ba kayo nag-usap? O nilaglag mo lang siya? Ano ba to? I mean, hindi mo ba pwedeng sabihin na, ano ngayon? Hindi pwede ano ngayon kasi that would just prove na isinuko ninyo yung sovereignty ng ating bansa. And hindi lang isinuko, you facilitated yung pagkidnap kay PRRD using that sariling eroplano ng Pilipinas. And even mali-maleta na pera. So, this is clear treason kung tutuusin. Hindi po pwedeng sabihin, ano ngayon? Parang normal lang, ganun, normal lang. Sana karmahin din kayo. In fact, nakarma nga itong si Lisa, no? Dahil sa corruption ng, kasama sila sa corruption ng DPWH, nakarma. Mismong lugar nila, kinarma, tingnan nyo, ayan, tuloy, Dahil corrupt yung engineer dito, ayan, corrupt, hindi ginawa ng maayos yung kalsada, natapilok si Lisa at nakarma. Agoy, ba't mo naman hinayaan? Di ba? Diyos ko po. Kasi ano bang implication niyan? Kasi sinabi ni Remulla noon na hindi siya makikipag-cooperate. Pero sinabi niya dito ngayon na 3 years ago pa. So ibig sabihin yung sinasabi na hindi makipag-cooperate noon, kunwari lang pala yun. Dealing with the ICC. No, we're not dealing with them anymore. Wala nang sagot yun. Hindi na natin sasagutin yung comment na yan ni Karim Khan. Well, ako, ang posisyon ko dyan, kasalubungin ko sa airport and accompany them on their trip back. Salubungin ko sila para they can take the first plane out. Tapos ngayon, biglang umamin. I recall that General Torre, nagbigay siya ng interview na sinabi niya, bigyan lang ako ng eroplano. Ako nang bahala dyan. Arrest him and bring him to the Hague. Yun na. Simple as that. Arrest him and bring him to the Hague. Sagot ko lang, sir, bigyan mo ko eroplano. O di ayos. So Secretary I gave them the advice. That, So kayo ang nagutos? serve the warrant of arrest. And number 2, surrender him to the Hague. That's what the law provides. You're the one giving the orders. If I have to be the one, then if I am the one, that is referred to, I will admit it. Matagal ka na niyang niloloko. Tulong kay Senator Trillanes, General Nick Torre, para daw po with the ICC investigators. Totoo po ba yun? Sa bahay niyo raw po sa Bel Air, Makati. Totoo yun. Nakipag-usap ako sa Trillanes, pinakilala Traidor ka sa bayan. sa akin ng ICC, yung ibang dalawang personal na ICC. Kasi nga, meron kami usapan na ang testigo dapat protektahan. Yung testigo na ICC. Since we're in the DOJ, kinakailangan gawin namin yun. Mga Pilipino kasi mga testigong to. Banggit si Ombudsman Remulla dahil sa bahay niya nagkaroon ng isang meeting ang mga taga-ICC. Dahil ang obserbasyon po namin, lahat ng places, lahat ng lugar kung saan nagmi-meeting ang mga ICC investigators ay mga pribadong lugar, no? Maalala ninyo to. I wish Okay, so hanggang dyan na po ang ating
update na balita, no? Mangyari ho lamang ito pala ang ating isang page dito. Mangyari ho lamang na paki-like and share. Meron akong mga ginagawang mga short na clips dito or reels, ganon, with regard to the current events. So, ayan po. Bababa ko na lang sa comment section yung link nito. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Ingat po tayo. Bye.